Good news, seniors! May bagong Universal Social Pension na apado na pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Hindi lahat makakatanggap at maraming senior ang posibleng maiwan kung hindi nila alam ang tamang proseso. Kaya bago ka umalis, siguraduhin mong mapanood mo ito hanggang dulo dahil ipapakita ko kung sino lang ang siguradong eligible. Paano ka mag-apply ng walang aberya at paano mo maiiwasan ang mga pagkakamaling dahilan kung bakit nade-delay o nawawala ang pensyon ng iba. At kung gusto mong lagi kang nauuna sa pinakabagong SSS pension updates, dagdag na benepisyo at mga totoong balita tungkol sa pension crisis sa Pilipinas na direktang makakaapekto sa pera mo bawat buwan, mag-subscribe ka na ngayon dahil ang channel na ito ay ginawa para sa mga senior na ayaw maiwan at gustong makuha ang bawat benepisyong para sa kanila. Kung ikaw ay nakikinig na yon at mayroon kang magulang, lolo, lola o mahal sa buhay na nasa katandaan na o kung ikaw mismo ay isang senior citizen, pakinggan mo ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay maaaring magbago ng buhay ng milyon-milyong Pilipino sa buong bansa. Narinig mo na ba ang tungkol sa Universal Social Pension para sa mga matatanda? Oo, tama ang iyong narinig, universal. Ibig sabihin, hindi lang ilan, hindi lang ang mga piling napili, kundi lahat o halos lahat ng ating mga senior citizens sa Pilipinas ay maaaring makatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. At ngayon, pag-usapan natin ito ng detalyado, ng malinaw at ng tapat para walang maiwanan, walang malito at walang mapag-iwanan ng pagkakataon. Simulan natin sa pinakaimportanteng tanong. Bakit ba kailangan ng isang universal social pension? Para maintindihan natin ang buong larawan, kailangan nating aminin ang isang malupit na katotohanan tungkol sa kalagayan ng ating mga matatanda sa Pilipinas. Ayon sa maraming pag-aaral at datos ng pamahalaan, malaking bahagi ng ating mga senior citizen, lalo na yaong nasa probinsya sa mga liblib na lugar, at maging sa mga lungsod ay nabubuhay sa kahirapan. Marami sa kanila ay hindi na kayang magtrabaho dahil sa katandaan o sakit at wala silang sapat na ipon o pensyon mula sa dating trabaho. Ang ilan sa kanila ay umaasa lang sa kanilang mga anak o apo para mabuhay. Ngunit ang mga kabataang ito ay may sarili na ring pamilyang inaasikaso, sariling utang, sariling mga gastusin. Kaya ang pasanin ay nagiging napakabigat para sa lahat. Dito pumasok ang idea ng isang universal na programa. Isang sistemang sasabihin, "Oy, hindi ka namin iiwan, matatanda ka man, meron kaming para sa'yo." Ngayon, bago ka masyadong masabik, importanteng linawin natin ang iilang bagay. Ang programa ng social pension para sa indigent senior citizens ay hindi bago sa Pilipinas. Matagal na itong isinasabatas at pinapatakbo ng Department of Social Welfare and Development o ang DSWD. Ngunit ang problema noon ay hindi lahat ng senior citizen ay nasasaklaw nito. Ang dating sistema ay may mga pamantayan. Kailangang indigent ka. Ibig sabihin napakaralita. Walang hanap buhay, walang sapat na kabuhayan at hindi nakatanggap ng anumang uri ng pensyon mula sa SSS, GSIS o anumang ahensya. Dahil dito, maraming matatanda ang naiiwan. Yaong hindi masyadong dukha para maging kwalipikado, ngunit hindi rin naman sapat ang kita para mabuhay ng komportable. At ito ang puwang na gustong tugunan ng bagong pagbabago. Ang tawag sa pinakabagong pagbabago na ito ay ang pag-abot patungo sa isang tunay na universal social pension. Isang sistema kung saan ang lahat ng senior citizen na umabot sa isang tiyak na edad, anuman ang kanilang katayuan sa buhay, ay makakatanggap ng buwan ng ayuda mula sa Estado. Ito ang modelo na matagal nang ginagamit ng ibang bansa tulad ng South Korea, Japan at iba pang mas maunlad na ekonomiya. Aton, ang Pilipinas ay nagtatanggap ng malakas na presyon mula sa mga mambabatas, mga advocate at maging sa publiko para gawin ding katotohanan dito sa atin. At ang magandang balita, may mga kongresista at senador na aktibong nagtatrabaho para maisakatuparan nito at ang mga panukalang batas para rito ay seryosong isinasaalang-alang sa ating lehislatura. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-practical na bahagi. Sino ba talaga ang kwalipikado? Sa kasalukuyang patakaran ng DSWD Social Pension Program, ang isang senior citizen ay kwalipikado kung siya ay antaong gulang pataas, kung siya ay isang Pilipinong mamamayan, kung siya ay naninirahan sa komunidad,
hindi sa isang institusyon tulad ng nursing home na pinapatakbo ng gobyerno at kung siya ay walang permanenteng pinagkukunan ng kita. Ang walang permanenteng pinagkukunan ng kita ay nangangahulugang hindi siya nakatanggap ng pensyon mula sa SSS o GSIS, AFP, Buore o anumang katulad na ahensya. Gayon din ang kanyang pamilya ay dapat na hindi kayang suportahan siya ng sapat at wala siyang sapat na ari-arian o kabuhayan na nagbibigay sa kanya ng regular na kita. Ito ang mga pamantayan sa ilalim ng kasalukuyang batas at ang benepisyo ay PH 105 bawat buwan o 6,000 sa isang taon na direktang napupunta sa kanila. Ngunit kung ang bagong Universal Social Pension Bill ay maipasa at maipatupad, ang mga pamantayang ito ay malaking magbabago. Sa ilalim ng panukalang ito, na ang lahat ng senior citizen na anong taong gulang pataas, anuman ang kanilang katayuan sa buhay, may pensyon man o wala, mayaman man o mahirap, ay magiging kwalipikado para makatanggap ng benepisyo. Magiging isang karapat ang panlipunan na ang social pension hindi na lang isang tulong para sa mga dukha at ang halaga ng benepisyo ay iminumungkahi na taasan rin ng malaki mula sa 500s patumong P1000B o higit pa bawat buwan, depende sa kung anong bersyon ng batas ang maipapasa. Ito ay makabuluhan hindi lang sa simbolismo kundi sa aktwal na epekto sa pangaraw-araw na buhay ng ating mga lolo at lola. Ngayon, natutuwa ka na ba? Teka, meron pa tayong dapat na pag-usapan. Ang proseso ng pag-apply. Dahil kahit na napakagandang programa, walang silbi ito kung hindi alam ng mga tao kung paano makuha ang benepisyo. Kaya naman ipaliwanag natin ito ng maingat. Para sa kasalukuyang social pension program ng DSWD, ang proseso ng pag-apply ay nagsisimula sa lokal na pamahalaan. Hindi kailangang pumunta sa malayo o mag-asikaso ng maraming papel sa isang malaking opisina sa lungsod. Ang unang hakbang ay ang pagpunta sa iyong barangay hall o sa opisina ng inyong lokal na DSWD, ang Social Welfare and Development Office o SWDO sa inyong munisipyo o lungsod. Dito ka magpaparehistro at magpapasuri ng iyong eligibilidad. Kapag pumunta ka sa barangay o sa SWDO, ang mga opisyal ay hihilingin sa iyo na magdala ng ilang mga dokumento. Ang pinakaimportanteng dokumento ay ang iyong patunay ng edad. Maaaring ito ay birth certificate, baptismal certificate o anumang opisyal na dokumento na nagpapatunay ng iyong petsa ng kapanganakan. Kasabay nito, kailangan mo rin ng isang valid na government-issued ID. Maaaring ang iyong Senior Citizen ID na ibinibigay ng Office for Senior Citizens Affairs o OSCA or anumang iba pang ID na may larawan at detalye mo. Kung wala kang birth certificate, huwag kabahan agad. Ang DSWD ay may mga alternatibong paraan para ma-verify ang iyong edad. Kaya masam na makipag-usap muna sa iyong lokal na opisina para malaman kung anong alternatibong dokumento ang maaari mong gamitin. Bukod sa patunay ng edad at ID, maaari ka ring hilingang magbigay ng sinumpaang salaysay o affidavit na nagpapatunay na wala kang regular na pensyon o mapagkukunan ng kita. Maaari ding hilingin na isama ang listahanan o ang National Household Targeting System for Poverty Reduction Profile mo. Ito ay isang listahan ng mga pamilya sa buong bansa na naka-assess ayon sa kanilang antas ng kahirapan. Kung ikaw ay nasa listahang ito bilang isa sa mga pinakamahirap na pamilya sa inyong lugar, malaking tulong ito sa iyong aplikasyon. Ngunit kahit hindi ka nasa listahanan, maaari ka pa ring mag-apply at ang iyong sitwasyon ay susuriin ng lokal na DSWD or ng inyong barangay. Matapos isumite ang iyong mga dokumento, ang iyong aplikasyon ay ipoproseso at susuriin. Ang lokal na SWDO ay mag-iimbestiga at mag-aaral kung ikaw ay karapat-dapat. Maaaring may panibagong bisita sa iyong tahanan ang isang social worker para ma-verify ang iyong mga sinabi at makita ang iyong aktwal na kalagayan. Huwag matakot dito. Ito ay isang normal na bahagi ng proseso at ginagawa ito para matiyak na ang mga taong tunay na nangangailangan ang siyang makatatanggap ng benepisyo. Matapos ang pagsusuri, kung ikaw ay matagumpay na naaprubahan, ang iyong pangalan ay idadagdag sa listahan ng mga benepisyaro at magsisimula ka ng makatanggap ng iyong buwan ng pensyon.
Ang pagbibigay ng benepisyo ay karaniwang ginagawa ng DSWD sa pamamagitan ng cash distribution. Ang mga benepisyaro ay inaanyayahan sa isang itinaktang lugar at oras para personal na matanggap ang kanilang bayad. Sa ilang lugar, ginagamit na ang teknolohiya tulad ng cash cards o electronic payment systems para mas madali at mas ligtas ang pamamahagi. Ito ay patuloy na pinapabuti ng DSWD para matiyak na ang bawat pisong nakalaan para sa ating mga matatanda ay aktwal na napupunta sa kanila, hindi natitiwang, hindi naaagaw at hindi nasasayang. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas na tanong ng mga tao. Paano kung isa ka sa mga senior citizen na may pensyon na mula sa SSS o GSIS? Sa kasalukuyang batas, hindi ka kwalipikado para sa social pension ng DSWD kung mayroon kang pensyon mula sa SSS, GSIS o anumang katulad na ahensya kahit maliit ang iyong pensyon. Ang dahilan dito ay ang limitadong pondo ng gobyerno. Ang programa ay inilaan para sa mga pinakawalang proteksyon yaong walang kahit anong regular na kita. Ngunit ito mismo ang isa sa mga pangunahing issue na tinutugunan ng Universal Social Pension Bill. Kung ito ay maipasa, maaaring mading kwalipikado. Kahit may pension ka na mula sa SSS o GSIS, lalo na kung maliit lang ang halagang natanggap mo. Kaya naman importante na patuloy nating subaybayan ang mga pagbabago sa batas na ito. Nais ko ring sabihin sa inyo na ang pakikilahok ng komunidad ay napakahalaga sa tagumpay ng programang ito. Ang ating mga barangay officials, ang ating mga lokal na leader, ang ating mga social workers. Sila ang nagtatrabaho sa araw-araw para matiyak na ang mga matatanda sa ating mga komunidad ay natatanggap ang tulong na kailangan nila. Kaya naman kung ikaw ay isang barangay captain, isang konsehal o isang simpleng miyembro ng komunidad na may malasakit sa iyong mga kapitbahay na matatanda, mangyaring tumulong. Tulungan mo silang malaman ang kanilang mga karapatan. Tulungan mo silang mag-apply. Samahan mo sila sa opisina kung kailangan. Minsan, ang isang simpleng akto ng pagtulong ay nagbabago ng buong buhay ng isang matatandang tao. Mahalaga rin na banggitin ang papel ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 na siyang pangunahihahas na nagpoprotekta sa karapatan ng ating mga senior citizens sa Pilipinas. Ang batas na ito ay nabibigay ng maraming benepisyo sa mga matatanda. Kabilang ang diskwento sa mga gamot, pagkain, transportasyon, serbisyo medikal at iba pang unahing pangangailangan. Ang social pension ay isa lamang sa maraming benepisyo na nakasaad sa loob ng mas malawak na sistema ng proteksyon para sa ating mga senior citizen. Kaya ang mensahe dito ay ito, hindi ka nag-iisa. May batas na nagpoprotekta sa iyo. May ahensya na nagtatrabaho para sa iyo. May mga programa na dinisenyo para sa iyong kapakanan. Ang kailangan mo lang ay malaman ang mga ito at gamitin ang iyong mga karapatan. Sa mas malawak na larawan, ang Universal Social Pension ay hindi lang isang programa ng gobyerno. Ito ay isang pahayag na nisang lipunan tungkol sa kung paano nito tinatrato ang mga matatanda sa Pilipinas. Ang kultura ng respeto sa matatanda ay malalim na nakatanim sa ating mga puso. Ang pagbibigay ng po at opo, ang paghalik ng kamay, ang pag-aalaga sa lolo at lola sa bahay. Ito ay mga simbolo ng pagmamahal at paggalang na tanging sa atin lamang makikita. Ngunit ang kultura at ang patakaran ay makasama dapat na lumakad. Hindi sapat na sabihin nating mahal natin ang ating mga matatanda kung ang sistema ng gobyerno ay hindi nagbibigay ng sapat na suporta para sa kanilang pangunahing pangangailangan. Ang Universal Social Pension ay isang paraan ng pagsasabi bilang isang bansa. Kinikilala namin ang inyong kontribusyon. Iginal namin ang inyong mga taon ng pagtatrabaho aton panahon na naming alagaan kayo. Para sa ating mga mambabatas at opisyal ng gobyerno na nakikinig, ang inyong responsibilidad ay napakalaki. Ang bawat desisyon na ginagawa ninyo sa inyong mga opisina ay may totoong epekto sa buhay ng milyon-milyong Pilipino. Ang bawat peso na itinataas sa halaga ng social pension ay nagbibigay ng mas maraming pagkain sa mesa ng isang matandang babae sa Samar. Ang bawat simplifikasyon ng proseso ng pag-apply ay nangangahulugang mas maraming senior citizens sa Mindanao ang makakapagtanggap ng benepisyo na karapat-dapat nila. Ang bawat palawakin ng saklaw ng programa ay nangangahulugang hindi na kailangang mamili ang isang lolo sa Batangas,
kung bibilhin ba niya ang kanyang gamot o ang kanyang pagkain. Ito ang tunay na kahulugan ng pagsisilbi sa bayan. At para sa ating mga kabataan, sa mga anak, apo, pamangkin ng mga senior citizen, may mensahe rin ako para sa inyo. Alam ko na marami sa inyo ay nagtatrabaho ng husto, naghahanap ng o parenhayin para masuportahan ang inyong pamilya kasama na ang inyong mga matatandang kamag-anak. Ang Universal Social Pension ay hindi lang para sa inyong lolo at lola. Ito ay para sa inyo rin. Kapag mayroon ng sapat na suporta ang gobyerno para sa ating mga matatanda, mas maluwag ang pasanin ng bawat pamilya. Mas makakatuon ka sa pagpapalago ng iyong sariling buhay nang hindi nababagabag ng pangamba na baka wala kang mapakainan ang iyong mga magulang. Bago tayo magtapos, nais ko ring bigyan ng babala ang lahat tungkol sa mga scam at maling impormasyon na karaniwang lumalabas kapag may bagong programa ng gobyerno. Mangyaring maging maingat. Huwag magbigay ng pera o kahit anong bayad para mairehistro o mapabilis ang iyong aplikasyon para sa social pension. Ang programang ito ay libre, walang bayad sa proseso. Kung may lumapit sa iyo na nagsasabing kailangan kang magbayad para masigurado ang iyong pagkuha ng benepisyo, ito ay isang scam at dapat mong iulat sa iyong lokal na opisina ng DSWD o sa pulisya. Gayun din, huwag maniwala sa mga social media post or mga mensahe sa cellphone na nagsasabing kailangan kang mag-confirm ng iyong impormasyon o magpadala ng personal na datos sa isang hindi kilalang numero o website. Ang opisyal na impormasyon ay palaging galing sa opisyal na DSWD offices sa lokal na pamahalaan o sa opisyal na website ng DSWD. Ang tanong nais kong iwanan sa inyong isip na yon ay ito. Kailan tayo magiging isang lipunan na tunay na nag-aalaga sa lahat ng miyembro nito mula sa pinakamagaling hanggang sa pinakamatanda? Ang sagot sa tanong na iyan ay hindi nakasalalay sa isang batas lamang o sa isang programang panggobyerno. Nakasalalay ito sa ating mga puso, sa ating mga desisyon bilang mga mamamayan, at sa ating kolektibong determinasyon na hindi hayaang maiiwan ang sinuman sa likod. Ang Universal Social Pension ay isang malaking hakbang patungo sa direksyong iyon. Ngunit ito ay isang hakbang lamang. Kailangan nating patuloy na isulong, patuloy na bantayan at patuloy na pagbutihin ang sistemang ito para sa kapakanan ng ating mga matatanda. Kaya kung may lolo o lola kang malapit sa'yo, ngayon tumawag ka sa kanya. Bisitahin mo siya kung maaari. Sabihin mo sa kanya na may nagmamahal sa kanya na hindi siya nakalimutan at na ang gobyerno at ang lipunan ay nagtatrabaho para sa kanyang kapakanan. At kung ikaw ay isang senior citizen na nanonood or nakikinig na yon, alam mo nang hindi ka nag-iisa. Marami kaming nagmamahal sa inyo. Patuloy kaming lalaban para sa inyong mga karapatan. At ang inyong mga taon ng pagtatrabaho, pagpapalaki ng mga anak at pagsisilbi sa inyong pamilya at komunidad, hindi yon mawawala ng walang kaukulang pasasalamat at suporta. Ito ang ating pangako sa inyo at ito ang ating patuloy na gagawin.